aming pagsintang tunay. Palitan mo, Birheng mahal, ng luwas sa kalangitan. Nangalangkan aming puso sa kasalanay na tuyo. Birheng nina'y tunay ngayon na magsisisi
Itong bulaklak lalay ng aming pagsintang tunay, palitan mo Birheng mahal ng luwas sa kalangitan. Mariyang saktan dilag, dalagang luhang mapalan, tanging pinili sa lahat ng Diyos aling matas. Itong bulaklak lalay ng aming pagsintang tunay, palitan mo Birheng mahal ng luwas sa kalangitan. Kaya kami naparito, abayin ang masaklolo, maghahandog pananagano, itulak sa mayo. Itong bulaklak lalay ng aming pagsintang tunay, palitan mo Birheng mahal ng luwas sa kalangitan. Buwang ito'y mahalaga at lubhang kaaya-aya, pagkat sa inyo, Senyora, nais ang pagsinta. Itong bulaklak lalay ng aming pagsintang tunay, palitan mo Birheng mahal ng luwas sa kalangitan. Araw at mga panalangin ay pawang nakapirinig, na aking mga bituin sa tulong mo inang Birhen. Itong bulaklak lalay ng aming pagsintang tunay, palitan mo Birheng mahal ng luwas sa kalangitan. Sa masaganang umawa, walang di mananaliwa, tuyong kahoy magdaragda, kung ikaw ang mag-alaga. Itong bulaklak lalay ng aming pagsintang tunay, palitan
Ang mga bulaklak. Ang kumpol ng bulaklak. Malapit-lapit na pala kayo minahapon. Ang pag-aalay at pagpuputong ng korona sa mahal na Birhen. Ang lahat po ay naanyayahang tumayo.
Palakpakan po natin ang mahal na Birhen de las Flores. Viva la Virgen! Maaari na po magsiyo po ang lahat. Isang mapagpalang hapon po sa atin lahat. Isama po natin sa ating banal na pagdiriwang ang nagsipaghandog sa salamat at special intention. Ami Tenco at pamilya, Mark at Big Tenco Burgos, Nono at Nina Tenco Castro, Joy Garcia, Benji Rodriguez, Emerita Rodriguez, Herminio Ocampo Jr. and family, June and Abby Batacandula and family, Baldazar family, Arsenia Baldazar and family, Konsihal Oji Baldazar and family, Catholic Women's League Baliwag Unit, OLM Group of Companies, Copradia de San Agustin de Baliwag, Danny and Presi Santos and family, Meli Reyma Chas and family, Dr. Dennis and Dr. Vanji Lazaro, Adrian Tan and family, Dr. Nathaniel Carillo, Renita Domingo and family, Ferdinand and Edesa Santos and family, Harley Dakis, Biena Morco, Harrison Tan, Marita Benjola, para po sa maagang kagalingan ni Michael Tolentino, Eddie Silan, para po sa nagdiriwang ng kaarawan na si Pio Marquez and Alan Pasha. Isama pa rin po natin ang pasasalamat nila Mr. and Mrs. Jaime and Lourdes Bautista, Mr. and Mrs. Jasper and Marife Bautista at pamilya, Mr. and Mrs. Jason and Juliet Pulumbarit at pamilya, Policarpio family, Berlabaw and family, Alvin Neris Aquiles and Cheryl Arabani, Nori Cruz and family. Sama pa rin po natin ang kapayapaan ng mga kaluluwa, Nina Victoria, Joselito Sr. and Jr., George Alan, Danilo Sr., Rosita, Cecilia Lilian, Edilberto, Cecil, Benjamin, Isidora, Mariano, Rolando, Rosalina, Arsenio, Ezekiel, Norma, Arcadio, Maria Salome, Clodebeo, Narciso, Loreto, Felicissima, Aurora, Maria Teresita, Consolacion, Danilo Sr., Charles Evangeline, Purificacion, Catalino, Rosie, Domingo, Rosa, Elvira, Guillermo, Getulio, Anastasia, Loserfina, Jodora, Glicerio, Elenita, Maria Teresita, Eduardo, Ricardo, Socorro, Rufino, Lolita, Jaime, Alfredo, Michael, Lance Aaron, Juanito, Josephine, Renato, Marcelino Sr., Carmen, Victoria, Elsie, Joso, Melchor del Rosario, Ricardo, Neri, Democrito, Lolita, Ambrosio, Apas, Zenaida, Celestina, Antonio, Cesar, Anthony, Janine, Teresita, Jose Olympia, Angel, Lydia, Alston, Chester, Cedric Antonio, Maria Vivian, Emelito, Teotimo, Serapia, Pastor Elvira, Ricardo, Alfredo, Jacqueline, Maria Blesita, Radigunda, Barbara, Reynaldo Sr., Catalino, Angel, Benjamin, Dolores, tan lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Ika-26 ng Mayo, pinagdiriwang po natin ngayon si San Felipe Neri. Isinilang si Felipe Neri sa Florence, Italia noong 1515. Sa murang edad, nagtungo siya sa Roma mula sa Florence upang italaga ang kanyang buhay sa Panginoon. Paglipas ng 3 taon ng pag-aaral ng filosofiya at teolohiya, hindi na siya umasa pang maoordinahan. Ang sumunod na 13 taon ay ginugol niya sa isang bokasyong hindi karaniwan noong panahong iyon, ang maging laikong aktibo sa mga gawaing pananalangin at apostolado. Nang panahon na magkaroon ng pagbabago sa mga doktrina ng simbahan dahil sa kanyang konsilyo ng Trento, itinatag ni Felipe ang isang institusyong relihiyoso na kilala sa tawag na oratorio. Sila'y nananalangin at naglilingkod sa mahihirap, naninirahan sa Roma. Gumagamit sila ng katutubong wika sa kanilang mga pananalangin.
Ito ang dahilan kung bakit sila ay pinaratangang mga erehe o kalaban ng simbahan, sapagkat di pa hinihikayat ng simbahan noon ang ganitong gawain. Isa si Felipe Neri sa mga maimpluwensyang personalidad sa panahon ng kontra-reformasyon. Ang mga pangunahing katangian niya ang kababaang loob at pagkamasayahin. Pumanaw si Felipe Neri sa Roma noong 1595. Aral, ang sino mang nagnanais na maging santo ay kailangan huwag ipagtanggol ang sarili, maliban sa ilang pagkakataong kung siya ay tinutuligsa at pinararatangan ng di totoo. Tulad ng halimbawa ng Panginoon na hindi ipinagtanggol ang sarili nang siya ay laitin ng iba. Salamat po. Ang lahat po ay magsitayo sa pasimula ng ating banal na pagdiriwang. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin.
Mga kapatid, upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin ang mga nagawa nating pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, buong puso mong pinagkakaloob sa iyong mga matapat na lingkod, ang kadakilang maging banal na iyong ikinalulugod. Ipagkaloob mo magalab kami sa ningas ng iyong Espiritu Santo na siyang pumuspos sa kalooban ni San Felipe Neri. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, tungkol sa kaligtasang ito, masusin nagsiyasat at nagsuri ang mga propetang humula sa kaloob na itong nakalaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila nang paunang ipahayag sa kanila ang hirap na titiisin ni Kristo at ang parangal na tatamuhin niya. Nang kanilang ipahayag ang mga katotohanan ito, ipinaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginagawa nila ay sa kapakinabangan ninyo at hindi sa kanila. Ang mga katotohanan ito'y narinig ninyo ngayon sa mga tagapangaral ng mabuting balita ng Diyos. Nagsalita sila sa inyo sa kapangyarihan ng Espiritu, sinugo sa kanilang buhat sa langit. Ang mga katotohanan ito'y pinanabikang maunawaan ng mga anghel sa langit. Kaya nga ihanda ninyo ang inyong mga isipan. Magpakatatag kayo
at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Heso Kristo. Bilang mga anak, sundin ninyo ang Diyos at huwag ang masamang hilig tulad ng ginagawa ninyo noong kayo wala pang tunay na pagkaunawa. Yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal, dapat kayong magpakabanal, anuman ang inyong ginagawa. Ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tatayo po. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsalita si Pedro kay Jesus. Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito, ang sino mang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito, mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupa. Ngunit may kalakip na pag-uusig, at sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauna na magiging huli, at maraming nahuli na magiging una. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang hapon po.
Para sa ating pagninilay sa hapong ito, ang nilahad sa atin sa pagbasa sa mabuting balita ay isa sa mga maraming pangaral ng ating Panginoon na kung sa unang pandinig ay aakalain natin ng mga ito ay tungkol sa kapalit o reward. Just like for example, yung narinig natin sa tanong ni Pedro, perhaps ito ay nasa mentality ni Pedro na sa tanong, in a sense, iniwan po namin yung aming bahay, kapatid, magulang. Ano naman ang magiging kapalit dito? At sinagot naman ng Panginoon yung tanong na ang pag-iwan nila ay magkakaroon ng kapalit na maraming bahay, maraming magulang, kapatid, at iba pa. And for that reason, parang sa atin ang dating ng ginawa ni Pedro ay supposedly ay mayroong magiging kapalit. And that has become our mentality. Ganon din halimbawa nang sabihin sa pangaral ng Panginoon na kapag ang isa'y nagbigay, ito ay babalik ng siksik, liglig, umaapaw. At sa dahilang yon, ang natatanim sa ating isip that when we give something, it will come back to us. Yun yung ating mentalidad. At ganun din, kapag ang isa na butil na tinanim at tumubo, lumago at namunga, ito'y mamumunga ng tigta 30, 60 at 100. At doon din ay lalong lumalakas na yung mentality na when we give something, it will come back with many. Babalik ng marami. Pero isang bagay ang kailangan nating isettle. At ano yung bagay na yon? Isa lang ang reward ng Diyos. Isa lang ang Kaniyang ibinibigay na kapalit sa lahat ng ating ginagawa. At ano ang kapalit ng lahat ng ating ginagawa? Ang kapalit ay buhay na walang hanggan. Wala nang iba. Kung gagawa tayo ng kabutihan, ang kapalit ng kabutihang ating gagawin ay buhay na walang hanggan. Kung tayo ay magbibigay, ang kapalit ng ibibigay natin ay buhay na walang hanggan. Kung tayo ay gagawa ng kabutihan, ang kapalit ng kabutihan ay buhay na walang hanggan. No more, no less. Ngayon, bakit mayroon na katulad nito na sinasabi ang Panginoon na kapag iniwan yung bahay, magkakaroon ng maraming bahay. Pag ang butil ay tumubo, ito'y mamumunga ng marami. Na kapag nagbigay, ito'y babalik ng siksik, liglig at umaapaw. Ano ang reason nito? Ang reason nito ay that one single act of kindness should be in multiplicity of kindness. Na yung isang ginawang kabutihan ay magmumultiply ng maraming kabutihan. Na ibig sabihin, kapag ang isa ay gumawa ng kabutihan in a household, ang magiging resulta nito ay maraming kabutihan among the household. Pag ang isa ay gumawa ng kabutihan sa isang tao,
it will be resulted into many kindness among all the people. Na yung isang bagay na gagawin ay magre-resulta ng multiplicity ng isang ginawa. Yun ang kahulugan nito. Kaya halimbawa, kapag ang isa'y nagbigay, bakit babalik ito ng marami? Kasi nag-multiply. Yung isang ginawa ay nagkaroon ng multiplicity. Ginawa mong isang mabuti sa isang tao, and then perhaps yung ginawa ng kabutihan ay gagawa rin ng mabuti sa iba. And then it will multiply. Kapag ang isa ay nag-iwan ng mahal sa buhay para doon sa pananampalataya, ang magiging resulta nito, mas marami siyang magiging mahal sa buhay. Kaya yung mga bagay na sinasabi ng Panginoon is not all about reward. Hindi ito kapalit o gantimpala. Ito ay resulta ng ating ginawa. Sapagat, sabi ko nga kanina, iisa lang ang reward natin sa lahat ng ating gagawin. The only reward that we could have sa ating buhay pananampalataya ay ang buhay na walang hanggan. Yun lang at wala nang iba. Kaya nga dito sa ating patuloy na pagsasabuhay ng pananampalataya, kung ang ating magiging mentality ay may gagawin tayo, kailangan may kapalit, maliligaw tayo. Ang kailangan natin ay gawin ito ng patuloy, yung kabutihan, at ito ay magmumultiply. And for that reason, lalong lalakas yung gantimpala ng buhay na walang hanggan. Ganitong ginawa ni San Felipe Neri, na kung saan ay being the Apostle of Rome, yung kanyang preaching ay naging dahilan ng multiplication of believers. Yung preaching na ito, na naging resulta ay multiplication of believer, ay siyang naging dahilan para lalo niyang magawa na ang pagiging epektibo ng kanyang pangangaral sa pamamagitan ng kababaang loob. Ganito rin ang nangyari sa mahal na Birheng Maria, kung tutuusin, na yung kanyang ginawa na ipagkaloob yung kanyang kaisa-isang anak para sa pagiging tagapagligtas ay nagresulta ng multiplicity of believer. Ganon din ang ginawa at nangyari sa Panginoon na yung kaisa-isang buhay niya ng iyalay ay nagresulta ng maraming buhay. Hindi ito naging kapalit ng buhay ng Panginoon. Sa halip, yung kanyang inialay na buhay ay nagbigay pa ng maraming buhay sa iba. Yung buhay na inalay ni Maria ay hindi pinalitan ng buhay, kung hindi yung buhay na inialay ni Maria ay nagresulta ng mas marami pang buhay para sa iba. At ang naging kapalit lamang ng buhay na inialay ni Maria ay ang buhay na walang hanggan sa kaharian ng Diyos. Kaya ito nawa yung ating maging panuntunan na that every time na tayo gagawa ng kabutihan, do not expect anything in return. Simply do it. Sapagat ang kabutihan na ibibigay din sa atin ng Panginoon as a reward ay ang buhay sa Kanyang kaharian. And in that sense, every time na tayo gumagawa ng mabuti, ay expectedly, it will multiply. Hindi man sa atin, o hindi sa maraming tao at sa mahabang panahon. At tulungan tayo ng panalangin
ng dalawang banal, sina San Felipe Neri at ng Mahal na Birheng Maria, upang ito ay ating laging maging gabay habang tayo sumusunod sa pagsampalataya sa Panginoon. Tatayo po. Mulat sa panganib ng ating pagtitiwala sa mga layo ng mundong ito, taas natin ang ating mga puso sa maalab na pananalangin sa Ama. Sa mga pagdalangin nating sabihin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa buong sandaigdigan naway maging matibay at tunay na tanda ng daan tungo sa walang katapusang kaligayahan at buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat naway matutong magtiwala sa mga espiritual na pinahahalagahan na siyang nagpapayaman ng buo nating katauhan at hindi sa mga material na kayamanan na nagbibigay ng walang kasiyahan sa ating mga kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga puso naway hindi natin isara sa mga nangangailangan. Sa halip, maging mulat sa pakikiisa sa mga gawain ni Kristo na nagpapagaling at nakapagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga may kapansanan, naway madama nila ang kalinga ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-ibig ng kanilang mga kapitbahay at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pumanaw nating kamag-anak at mga kaibigan, naway humimlay sa makalangit na kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makalangit, Ama, tingnan mo ng may habag ang mga nangangailangan. Liwanagan mo ng iyong katotohanan ang aming buhay at bigyan kami ng biyaya na mamuhay ayon sa mataas na pagpapahalaga sa amin ng iyong anak na si Jesucristo, siyang nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Narito ang aming alay.
Tatayo po. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming paghahain ng pagpupuri at pasasalamat, ay lagi nawa naming magampanan ng buong galak na sambahin ang ngalan mo at paglingkuran ng kapwa-tao, gaya ng ginanap ni San Felipe Neri sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo, naming Panginoon. Ngayong si San Felipe Neri ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran, kaya't si Jesucristo at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag ng pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpasa hanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito ay natitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis,
muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leo na aming Santo Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po mga kapatid naming nahimlay, lalo tigit sina Joselito, George Allen, Joselito Jr., at lahat ng mga pumanaw na nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paghindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso na si San Jose. Kaisa na mga apostol ng lahat ng mga banal, lalo na si San Agustin at Santa Monica, at gayon din si San Felipe Neri na aming ginugunita ngayon, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, Ama na makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubibin ng mga nakagagaling na utos sa taral ni Kristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Inihiling namin kami, O Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Bahagi natin sa bawat isa ang kapayapaang mula kay Kristo. Kapayapaan para sa lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong mga inaanyahan dito sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuli ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Naway mabanaagan ka, hinirang natala na umaga. Sa
Tatayo po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang ay lagi nawang manabik na tumanggap sa pagkaing nagbibigay buhay. Katulad ng naging pananabik ni San Felipe Neri sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng mapagmahal at mapagkalingang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Oremus, omnipotens sempiterni Deus, qui gloriosae Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum filii tui habitaculum efficiem ereretur, Spiritus Sancto cooperanti preparasti, laut quius commemoratione leitamu, Deus pia intercessione, abistantibus malis et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Divinum auxilium maniat semper nobiscum.